Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Christina. Isa akong simpleng asawa, isang babaeng naniwala na ang pag-ibig ay parang isang matibay na pundasyon ng bahay. Na kahit anong bagyo ang dumaan, basta't buo ang tiwala, hindi ito guguho. Pero mali pala ako. Minsan, ang anay na sisira sa bahay mo ay galing mismo sa loob. Nagsimula ang lahat sa isang maulan na hapon dito sa Quezon City. Mag-asawa na kami ni Steven sa loob ng 10 taon. 10 taon ng pagsasama na puno ng pangarap. Si Steven ay isang mapagmahal na asawa, o iyon ang akala ko. Masipag siya, maalaga, at kahit kailan ay hindi ko naisip na magagawa niyang lumingon sa iba. Noong hapon na yon, habang nagluluto ako ng hapunan, biglang tumunog ang cellphone niya na naiwan sa lamesa. Hindi ako ang tipo ng asawa na nakikialam ng gamit. Ate J, kampante ako eh. Pero may kung anong kaba sa dibdib ko nang makita kong sunod-sunod ang dating ng mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Nakarating ka na ba? I miss you agad. Ingat ka, love. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Love? Ang tawagan namin ni Steven ay Hon. Sino ang babaeng ito na tumatawag sa asawa ko ng love? Sinubukan kong huminahon. Sabi ko sa sarili ko, baka maling numero lang, baka scammer. Pero nang buksan ko ang gallery ng cellphone niya habang naliligo siya, doon na gumuho ang langit sa akin. May mga litrato sila. Hindi lang basta litrato, Ate J. Mga litratong kuha sa isang out-of-town trip na ang paalam niya sa akin ay seminar sa trabaho. Ang babae, si Elsa. Ang dating katrabaho niya na madalas niyang ikwento sa akin noon na parang kapatid lang daw niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ang bawat detalye. Ang saya nila. Ang tamis ng mga ngiti ni Steven, mga ngiting akala ko ay para sa akin lang. Habang ako rito sa bahay, tinitipid ang bawat sentimo para sa balak naming pagpapatayo ng sariling bahay. Siya naman pala ay winawaldas ang pera at oras sa ibang babae. Nang lumabas si Steven mula sa banyo, suot ang kanyang preskong ngiti. Doon ko na hindi napigilan. Ipinakita ko sa kanya ang cellphone niya. Sino to, Steven? Sino si Elsa sa buhay mo? Nakita ko ang biglang pagputla ng mukha niya. Ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Hon, let me explain. Hindi yan ang iniisip mo. Hindi ang iniisip ko? Sigaw ko habang tumutulo na ang luha ko. Nakikita ko ang mga litrato niyo. Love ang tawag niya sa'yo. 10 taon, Steven. 10 taon nating binuo ito, tapos sa isang Elsa mo lang pala itatapon ang lahat? Doon nagsimula ang gabi ng madugong komprontasyon. Umamin siya. Umamin siyang mahigit 1 taon na silang may relasyon. Sabi niya, nadiwa lang daw siya. Sabi niya, hindi naman daw niya mahal si Elsa, na laro lang daw yon. Pero paano naging laro ang 1 taon? Paano naging laro ang pagsisinungaling sa akin gabi-gabi? Lumayas ako ng bahay ng gabing yun kahit malakas ang ulan. Nagpunta ako sa isang maliit na hotel dito sa QC, malayo sa pamilya ko dahil ayaw kong makita nila akong durog na durog. Buong gabi akong umiyak. Tinatanong ko ang Panginoon, saan ako nagkulang? Kulang ba ang pag-aalaga ko? Kulang ba ang pagmamahal ko? Kinabukasan, hindi tumitigil si Steven sa pagtawag. Nagpadala siya ng mahahabang mensahe. Humihingi ng tawad. Sabi niya, gagawin niya ang lahat
para mabawi ako. Pero ang sakit, Ate J, ay parang isang malalim na sugat na kahit lagyan ng benda, patuloy pa ring dumadaloy ang dugo. Nagdesisyon akong makipagkita kay Elsa. Gusto kong makita kung anong meron sa kanya na wala sa akin. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop. Inaasahan ko na makakakita ako ng isang babaeng mukhang mang-aagaw. Pero ang tumambad sa akin ay isang babaeng mukhang inosente at malungkot. "Christina, sorry." Ang unang lumabas sa bibig niya. "Sorry? Ang daling sabihin, Elsa. Pero alam mo bang pamilya ang sinira mo?" Matigas na sabi ko. Doon ko nalaman ang mas masakit na katotohanan. Hindi lang pala si Steven ang may kasalanan. Si Elsa, naniwala rin sa mga mabulaklak na salita ng asawa ko. Sinabi ni Steven sa kanya na matagal na kaming hiwalay, na nakatira na lang kami sa iisang bubong para sa hitsura. Pero wala na kaming relasyon. Ginamit ni Steven ang pangalan ko para makakuha ng simpatiya sa ibang babae. Umuwi akong mas lalong durog. Ang asawang sinamba ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buhay ko, ay isang master manipulator. Lumipas ang mga linggo, bumalik ako sa bahay namin, hindi dahil pinatawad ko na siya, kundi dahil kailangan naming pag-usapan ang mga ari-arian at ang susunod na hakbang. Pero bawat sulok ng bahay may alaala ng pagtataksil niya. Ang sofa kung saan siya nakaupo habang tinitext si Elsa. Ang kama kung saan siya natutulog sa tabi ko habang ang isip ay nasa iba. Isang gabi, lumuhod si Steven sa harapan ko. Umiiyak siya, nagmamakaawa. Sabi niya, handa siyang iwan ng lahat, mag-resign sa trabaho at lumayo kami rito sa QC para magsimula muli. "Patawarin mo ako, Christina. Mahal na mahal kita. Nawala lang talaga ako sa sarili ko." Sabi niya habang yakap ang mga paa ko. Tiningnan ko siya ng matagal. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na galit, kundi isang malamig na desisyon. "Sige, Steven, pagbibigyan kita, pero tandaan mo ito. Ang basag na salamin, kahit idikit mo pa, laging may lamat. At ang lamat na yun, ang siyang magpapaalala sa akin araw-araw kung sino ka talaga." Dito nagsimula ang aming healing process na puno ng pagpapanggap at pait. Sinubukan naming ayusin. Nag-out of town kami, nag-date, nag-counseling. Pero sa likod ng bawat ngiti ko, may planong nabubuo. Sa likod ng bawat I love you niya, may pagdududa sa puso ko. Akala niya, dahil tinanggap ko siya ulit, ay okay na ang lahat. Akala niya, dahil nakakatulog na ako sa tabi niya, ay nakalimutan ko na ang lahat. Pero hindi niya alam, ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang buwan na tila ba bumalik kami sa dating tamis ng aming pagsasama. Si Steven, naging sobrang mapagbigay. Lahat ng hilingin ko, ibinibigay niya bago ko pa man matapos ang pangungusap ko. Nag-resign siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila ni Elsa at lumipat sa isang opisina sa Makati. Ang cellphone niya, wala na ring password. Hinahayaan niya itong nakakalat kahit saan. Isang senyales na wala na siyang itinatago. Pero Ate J, habang siya ay abala sa pagpapakita ng pagbabago, ako naman ay abala sa pagbuo ng sarili kong mundo. Isang mundong wala siya. Tuwing gabi, habang mahimbing siyang natutulog sa tabi ko, pinagmamasdan ko ang mukha niya. Hinahanap ko yung dating paghanga at kilig, pero ang tanging nararamdaman ko na lang ay isang malalim na kawalan. Ang tiwala, kapag nabasag, hindi na talaga na ibabalik sa dati. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aming bodega, nakakita ako ng isang lumang box. Doon ko natagpuan ang mga sulat namin noong nagsisimula pa lang kami. "Pangako, Christina, ikaw lang hanggang huli." Sabi sa isang sulat. Napangiti ako ng mapait. Ang daling mangako kapag ang langit ay asul pa, pero kapag dumilim na ang paligid, doon mo malalaman kung sino ang totoong mananatili. Nagsimula akong magkaroon ng sariling sikreto. Nagbukas ako ng sarili kong bank account na hindi niya alam. Doon ko inilalagay ang bawat sentimo na natitira sa allowance na ibinibigay niya at ang kinikita ko
sa aking online business. Naghahanda ako dahil alam ko ang patawad na ibinigay ko sa kanya ay hindi para sa aming dalawa, kundi para sa sarili kong katahimikan bago ako tuluyang bumitaw. Habang iniisip ni Steven na maayos na ang lahat, hindi niya alam na palihim ko pa ring sinusubaybayan si Elsa. Hindi dahil nagseselos ako, kundi dahil gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa babaeng sumira sa amin. Nalaman ko sa isang dating katrabaho nila na hindi pala natapos ang ugnayan ni na Steven at Elsa ng ganoon kadali. Noong mga unang linggo ng aming reconciliation, nagpapadala pa rin pala si Steven ng mensahe kay Elsa, humihingi ng pasensya at nagsasabing kailangan lang daw niya akong paamuhin muna. Doon nag-init ang dugo ko. Ang akala kong pagsisisi, isa lang palang estratehiya para hindi mabulabog ang komportabling buhay niya. Isang hapon, habang wala si Steven dahil nasa isang business trip daw siya sa Batangas, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Christina, si Elsa ito. Kailangan nating mag-usap." Ang boses niya ay nanginginig at puno ng takot. Noong una, gusto ko siyang barahin at sabihin wala na kaming dapat pag-usapan. Pero may kung anong nag-udyok sa akin na pakinggan siya. Nagkita kami sa parehong coffee shop sa QC. Pero ang Elsa na kaharap ko ngayon ay malayo sa Elsa na nakita ko noon. Maputla siya, tila hindi nakakatulog at panay ang lingon sa paligid. "Buntis ako, Christina, at alam kong kay Steven ito." Diretsahang sabi niya habang nakayuko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang akala kong malalim na sugat ay tila muling binuksan at binudburan ng asin. "Buntis ka? At bakit mo ito sinasabi sa akin? Para ano? Para iwan ko siya at mapunta siya sa'yo?" "Hindi." Umiiyak na sagot niya. "Sinasabi ko ito dahil ayaw na niyang managot. Pinagtataguan niya ako. Sinabihan niya akong ipalaglag ang bata dahil ayaw niyang masira ang reputation niya sa'yo at sa pamilya niyo." "Christina, natatakot ako. Hindi ko kayang gawin yun." Natahimik ako. Ang galit ko kay Elsa ay biglang napalitan ng isang matinding puot para sa asawa ko. Napakaduwag niya. Gagamit siya ng tao para sa sariling kasiyahan. At kapag naging pabigat na, itatapon na lang na parang basura. "Nasaan siya ngayon, Elsa? Alam mo ba kung nasaan talaga si Steven ngayon?" Tanong ko sa kanya. Sabi niya sa akin, pupunta siya sa Batangas para sa trabaho. Pero nalaman ko mula sa isang kaibigan na nandoon siya sa isang resort kasama ang isang bagong babae. Hindi ako, hindi ikaw, kundi ibang babae naman. Napatawa ako ng mahina. Isang tawa na puno ng sakit at pangungutya. Habang pinaglalaruan niya kami ni Elsa, may bago na naman pala siyang biktima. Ang akala kong pagbabago niya ay isa palang malaking palabas. "Sige Elsa, tutulungan kita," sabi ko habang tinititigan siya sa mga mata. "Pero hindi sa paraang iniisip mo. Gagawin natin ito sa paraang hinding-hindi niya malilimutan." Bumalik ako sa bahay ng gabing yun na parang walang nangyari. Inayos ko ang paborito niyang ulam. Naghanda ako ng alak. Nang dumating siya kinabukasan, sinalubong ko siya ng yakap at halik. "Kumusta ang Batangas, Hon? Pagod ka ba?" Tanong ko habang kinukuha ang gamit niya. Oo, Nanda, sobrang daming trabaho. Pero sulit naman, para sa kinabukasan natin." Sagot niya sabay halik sa noo ko. Ang sarap niyang saksakin ng kutsara sa harap ko habang nagsisinungaling siya nang diretsahan sa mata ko. Pero nagtimpi ako. Kailangan kong maging mas magaling na aktor kaysa sa kanya. Noong gabing yon, habang lasing na siya sa alak na inihanda ko, kinuha ko ang cellphone niya. Alam ko na ang pattern ng swipe niya kahit hindi niya sabihin. Pinuksan ko ang mga messages at doon ko nakita ang lahat. Ang mga litrato nila sa resort, ang mga bastos na usapan nila ng bagong babae na nagngangalang Raymond, isang babaeng nagngangalang Carmen na pala ang bago niya. Hindi lang yun. Nakita ko rin ang mga mensahe niya sa mga kaibigan niya. Pinagtatawanan ako. Sabi niya, under na ulit si Christina. Konting bola lang, naniniwala na. Secure na ulit ang bahay
at pagkain ko. Doon ko napagtanto na wala ng puwang ang awa sa puso ko. Sinimulan ko ng screenshot ang lahat. Isinend ko sa email ko at sa social media account ng kumpanya niya. Isinend ko rin sa lahat ng kamag-anak niya at sa pamilya ko. Kinabukasan, pagkagising niya, tahimik akong nakaupo sa tapat ng kama habang may hawak na kape. "Hon, bakit ganyan ka makatingin?" Tanong niya habang nagkukuskus ng mata. "Wala lang, Steven. Iniisip ko lang kung anong mas mabilis na paraan para maubos ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang iskandalo sa trabaho o ang demanda para sa child support ni Elsa?" Biglang nagising ang diwa niya. Nanlaki ang mga mata niya at dali-daling hinanap ang cellphone niya. Pero huli na ang lahat. "Anong ginawa mo, Christina?" Sigaw niya habang nanginginig ang buong katawan. "Ginawa ko lang ang nararapat, Steven. Pinatawad kita noon, di ba? Sabi ko sa'yo, pagbibigyan kita. Pero hindi ko sinabing nakalimutan ko ang lahat. Ang akala mo ba? Tanga ako habang buhay?" Tumayo ako at kinuha ang maleta ko na matagal ko nang inihanda. "Ang bahay na ito, ipinangalan mo ito sa akin noong nagpapalakas ka, di ba? Well, nakapag-file na ako ng eviction notice. May 3 araw ka para lumayas. At si Elsa? Huwag kang mag-alala. Kumuha na ako ng abogado para sa kanya. Pananagutan mo ang batang yan sa ayaw at sa gusto mo." "Christina, please. Huwag naman ganito. Mahal kita." Pagsusumamo niya habang pilit akong hinahabol. "Mahal? Steven, hindi mo alam ang kahulugan ng salitang yan. Ang mahal mo lang ay ang sarili mo at ang libog mo. Magsama kayo ng mga kasinungalingan mo." Lumabas ako ng pinto nang hindi lumilingon. Pero ang hindi niya alam, may mas malaki pang sorpresa na naghihintay sa kanya sa labas. Pagkabukas ko ng pinto, nandoon na ang mga pulis. Isang reklamong isinampa ko dahil sa mga iligal na transaksyon na nadiskubre ko sa mga dokumentong itinago niya sa bodega. Nanlilisik ang mga mata ni Steven habang pilit na nagpapaliwanag sa mga pulis. Pero wala na siyang kawala. Ang mga dokumentong nakuha ko sa bodega ay hindi lang tungkol sa pangbababae niya. Nadiskubre ko ang mga ghost projects at kickback na ginagawa niya sa kumpanya nila. Sa madaling salita, ninanakawan niya ang mismong kumpanyang bumubuhay sa amin. Habang pinapaspasan nila siyang piringan at isakay sa patrol car, isang huling tingin ang ipinukol ko sa kanya. Isang tingin na walang halong galit, kundi purong panghihinayang sa 10 taon na sinayang niya. Sumunod ang mga buwan ng paglilitis. Naging maugong ang pangalan niya sa buong Quezon City dahil sa laki ng iskandalong kinasangkutan niya. Nawalan siya ng trabaho, naubos ang kanyang mga naipon sa pambayad ng abogado. At ang masakit pa, tinalikuran siya ng lahat ng mga babaeng akala niya ay mahal siya. Kasama na si Carmen. Ang natira na lang sa kanya ay ang obligasyon niya kay Elsa at sa magiging anak nila dahil siniguro ko sa tulong ng abogado ko na hindi niya matatakasan ng sustento sa bata. Ako naman, Ate Jay, ay unti-unting bumabangon. Ibinenta ko ang bahay namin sa QC dahil ang bawat sulok nito ay amoy pagtataksil. Lumipat ako sa isang maliit pero payapang kondo, malayo sa mga ingay ng nakaraan. Sa bawat paggising ko sa umaga, hindi ko na kailangang magduda kung nasaan ang asawa ko o kung sino ang kachat niya. Ang perang itinabi ko ng palihim ay naging puhunan ko para palaguin ang sarili kong negosyo. Minsan, nag-cruise ang landas namin ni Elsa sa isang mall. Malaki na ang tiyan niya. Hindi na kami nag-away. Sa halip, isang tipid na ngiti ang ibinigay namin sa isa't isa. 2 babaeng biktima ng iisang lalaki, pero parehong pinili na magpatuloy sa buhay. Sinabi niya sa akin na nakakulong pa rin si Steven dahil sa kasong estafa at wala itong pambayad ng piyansa. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mananatili ka sa sitwasyong nananakit sa'yo. Pinatawad ko si Steven para sa sarili kong peace of mind, pero hinding-hindi ko kailanman nakalimutan ang aral na ibinigay niya, na ang tunay na pagmamahal ay may kasamang respeto.
At kung wala iyon, mas mabuting maglakad palayo ng mag-isa kaysa manatili sa piling ng taong dahan-dahan kang pinapatay sa sakit. Ngayon, mas matapang na ako. Mas mahal ko na ang sarili ko. At sa bawat hakbang na ginagawa ko, alam kong wala na si Steven sa anino ko. Malaya na ako, mga ka-confess. At yan ang kwento ni Christina. Isang paalala na ang bawat sugat ay naghihilom. Pero ang mga marka nito ang magsisilbing gabay natin para hindi na muling maligaw sa maling tao. Mga ka-confess, dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagbabahagi ng inyong oras sa ating mga makabuluhang talakayan. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Christina. Huwag nating hayaang ubusin tayo ng maling pag-ibig dahil laging may bagong umaga para sa mga pusong marunong lumaban. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. At bago tayo tuluyang magpaalam, muli ko kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-hit ang notification bell para laging updated sa ating mga bagong uploads. Huwag niyo ring kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at mga kwentong tiyak na tatama sa inyong puso. Muli, ako ang inyong katuwang sa paglalahad ng katotohanan, si Ate J. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.